So yun, okay KGX, kamusta kayong lahat? At ito lang So ito yung release natin kagabi. Napansin nyo ba yung release natin kagabi o hindi? So pakita ko lang sa inyo yung release natin kagabi para at least makita nyo na tama yung pinagsasabi natin. Hindi, joke lang. So ayan, nag-release tayo. Kaya lang, anong oras na to? So I think 11 na yata to, 11:30. So far, ang nakapanood pa lang nito is 119. Saludo sa mga 190 na nakapanood. Pero nasa inyo yan kung sumunod kayo kagabi. Okay? So far, ito na yon. Bumagsak na dito, no? So rejected sa area na to and then bumaba. Ngayon, nag-send ako sa group. Ito, profit natin 51%. So 64,133 tapos 63,690. Okay? So yan, wala na, nag-TP na ako dyan mga lodi, no? Nag-TP na tayo dyan. Kasi talagang tinitingnan natin ngayon. Kasi sabi ko nga sa inyo, 50%, 25% nga good na ako eh. Kasi pagkagising ko kaninang umaga, nakalimutan kong maglagay ng take profit. So, nasa ano na siya kanina, 55, 57, pero naging 60. Pero naging 50, pero good na rin. Kasi ako, target ko lang naman, sa bawat trade ko, 25%, good na ako doon. 30%, good na ako doon. Malaki na yun, mga lods, no? So, okay naman tayo ngayon. Checking lang tayo sa iba. Ito, lalo na calendar, no, sa Forex Factory. So, tinitingnan natin dito yung mga reporting ng US. So far, wala pa naman na ito lang ayan, itong area na to, June 27. So final GDP, unemployment claims, core durable goods order, and yung mga news ng US, no. Ito yung mga titingnan natin kung possible gagalaw ang market dito sa area na to. Huwebes yan. So ngayon, Monday. So sa Monday naman, wala naman ako nakikitang bad dito. So dito, ito Canada naman to. Hindi naman ganoon ka-apekto. Pero siguro pag nag-open ng ETF sa Canada, baka merong ano to. Baka lang may ano na to, may galaw na rin pagdating dito. USD Wednesday wala naman. CPI ng ito, wala namang iba, no, na nakikita akong major. Kasi ang mga major natin diyan, lalo yung CPI report. Yan, 'di ba? Yan yung mga major diyan. So far goods naman. Pababa yung market. So ito yung guhit natin nakaraan, okay pa rin naman, good pa rin. So ang ating support, ang ating resistance ulit, mga lodi, hindi na tong 64 ha. Hindi na tong 64. Ang possible na resistance na natin dito sa area na to. So 64,642. So yan, pwede nyo naman kunin kung kayo 64,642. So kung kayo gusto nyo kunin tong area na to, yung area natin na ito, okay lang naman, walang problema dyan. Kasi ilang beses na reject, pero nung na-break, hanggang dito lang yung nilipad niya, no? So 500 USD is okay naman kung sa ano nyo, sa mga trade natin, malaki na yan, no? Malaki na yung pinaka take profit nyo dyan if ever na ano, tumama. Ito, so far hanggang dito to sa ilalim. Kung mapapansin natin, etong area na to, pasok pa rin dito sa area na yan. So ngayon dito, ang magiging support natin sa ilalim sa 4 hours time frame is 62.9 na. Pagdating dito sa ilalim, ganun din, pababa ng pababa, 62.9. So itong 63.32 na to, 62.900. So ganyan ako mag-trade. Kumbaga tinitingnan ko yung everyday na nangyayari. Tapos yun yung ginagawa kong reference. Pero pag gumuhit na ako ng straight line, ayun yung support and resistance ko. Kapag hindi ako nagpa-falling wedge. Pag falling wedge kasi tinitingnan ko kung nasad na siya. Nasad na yung 4 hours time frame. Ito na yung magiging trade ko niyan. Okay? Saludo sa lahat AGX at congratulations dun sa nag-take profit. Okay, saludo.